Napakalamig ng hangin sa gabi ng New York. Bumabalot sa bawat sulok ng syudad. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao at nagkikinangang ilaw ng Times Square, naroon si Jose, isang Pilipinong TNT o tago ng tago na naghahanap ng pwesto kung saan pwedeng magbenta ng mga murang payong. Manipis ang suot niya. Halos hindi sapat para labanan ang lamig na unti-unting lumalamon sa kanyang mga buto. Sa Pilipinas, kilala siya bilang si Pepeng Paladiskarte. Ngunit dito sa Amerika, siya si Jose, isa sa milyong-milyong emigrante na nangangarap ng mas magandang buhay. 5 taon na si Jose sa Estados Unidos. 5 ring taon siyang nagtatrabaho sa iba't ibang kakaibang trabaho. Tagahugas ng plato, tagalinis ng sahig sa isang hotel, taga-deliver ng pagkain, at ngayon, isang street vendor na nagbebenta ng kung ano-anong abobot. Ang lahat ng kinikita niya ay ipinapadala niya sa Pilipinas para sa kanyang pamilya. Ang kanyang matandang ina, ang 2 nakababatang kapatid na nag-aaral, at ang pamangkin niyang may sakit. Paulit-ulit na lang ang kanyang buhay. Trabaho, padala, tulog, trabaho ulit. Wala na siyang panahon para sa sarili, para sa pag-ibig o para sa pangarap na makahanap ng kanyang sariling pamilya. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan at nagkakagulo ang mga tao sa paghahanap ng masisilungan, nakita ni Jose ang isang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Walang payong at basang-basa. Mukha itong pulubi. Gusgusin ang suot at nakayuko ang ulo. May hawak itong karton na may nakasulat na "Homeless. Anything helps." Hindi ito nakikipag-ugnayan sa mga taong dumadaan. Tila ba sanay na sa pagwawalang bahala ng mundo. Naawa si Jose. Alam niya ang pakiramdam na maging invisible, nang maging isang anino sa gitna ng maraming tao. Nilapitan niya ang babae. "Miss, ito oh," sabi niya. Iniaabot ang isang bagong payong na dapat sana ay ibebenta niya. "Baka sipunin ka," aniya. Nagangat ng tingin ng babae. Nagulat si Jose. Sa kabila ng pagiging gusgusin nito, napansin niya ang malalim at asul na mga mata nito. Tila may lungkot at misteryong nakatago sa mga matang iyon. Mayroon din itong matangos na ilong at maamong mukha, na kahit nababalutan ng dumi at pagod ay hindi maitatago ang likas na ganda. Salamat," bulong ng babae, at inabot ang payong. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan na parang hindi sanay tumanggap ng tulong. "Walang anuman," sagot ni Jose at ngumiti. Jose nga pala," pagpapakilala pa niya. Ako naman si Sarah," sagot ng babae at bahagyang ngumiti. Isang ngiti na nagpakita ng mapuputing ngipin, kahit pa may dumi sa gilid ng kanyang labi. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang pakiramdam ni Jose. May kakaiba sa babae na ito. Hindi ito tulad ng ibang mga pulubi na nakita niya. Mula noon, naging bahagi na ng gabi ni Jose si Sarah. Tuwing gabi, bago siya umuwi, dinadalaw niya ito sa pwesto nito sa bangketa. Dinadala niya ito ng pagkain na tira-tira niya. O minsan, ay bagong luto na binili niya mula sa isang murang kainan. Nag-uusap sila. O mas tama, si Jose ang madalas na nagsasalita. Kinukwento niya ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, at si Sarah naman tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay ngumingiti at tila nakukuha ang bawat salita. Hindi nagtagal, napansin ni Jose ang ilang kakaibang bagay kay Sarah.
Hindi ito humihingi ng pera kahit kailan. Tanggap nito ang anumang ibigay ni Jose. Ngunit hindi ito nagdedemanda. Ang kanyang mga kamay, kahit na marumi, ay makinis at walang galos. Hindi tulad ng mga kamay ng taong nagtatrabaho ng pisikal. At ang kanyang pananalita, kahit na mahina, ay maayos at walang bakas ng pagiging walang pinag-aralan. Isang gabi, habang nag-uusap sila, tinanong ni Jose si Sarah. Sarah, bakit ka nandito sa kalye? Wala ka bang pamilya? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sarah. Tila may takot at lungkot na bumalot sa kanya. Ayoko silang pag-usapan. Mahina niyang sagot at yumuko. Wag na lang nating pag-usapan. Aniya. Hindi na nagtanong pa si Jose. Naramdaman niya na may malalim na sugat sa puso ni Sarah at ayaw niyang muling buksan iyon. Sa halip, kinuwento niya ang isang nakakatuwang pangyayari sa kanyang trabaho at unti-unting nakabalik ang ngiti sa mukha ni Sarah. Unti-unting nahulog ang loob ni Jose kay Sarah. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ito ay isang babaeng pulubi. Walang alam tungkol sa kanyang nakaraan at tila punong-puno ng misteryo. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang asul na mga mata nito, ang kanyang puso ay bumibilis. Sa tuwing umingiti ito, tila nawawala ang lahat ng kanyang pagod at problema. Para kay Jose, si Sarah ay higit pa sa isang pulubi. Siya ay isang tao na nangangailangan ng pag-ibig at pag-unawa at handa siyang ibigay iyon. Hindi mahalaga kung ano ang estado nito sa buhay. Ang mahalaga ay kung sino ito bilang tao. Isang araw, habang nakatayo si Jose sa gilid ng bangketa, nagulat siya nang makita niya si Sarah na lumalapit. Hindi sa kanyang karaniwang gusgusin na damit, kundi sa isang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Mukha itong mas malinis at ang buhok nito ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Jose, sabi ni Sarah at ngumiti. Ang ngiti nito ay mas malawak kaysa sa karaniwan. Gusto kitang imbitan sa isang lugar. Saan? Tanong ni Jose, nagtataka. Sa isang lugar kung saan walang makakaabala sa atin. Sagot ni Sarah. Kailangan nating mag-usap. Naglakad sila patungo sa isang maliit na parke, malayo sa ingay ng syudad. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Tumingin si Sarah kay Jose at may seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Jose, simula ni Sarah. May kailangan akong sabihin sa iyo. Kinabahan si Jose. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Sarah. Natatakot siya na baka alis ito o baka may masamang balita itong sasabihin sa kanya. Ano yun, Sarah? Tanong ni Jose at huminga ng malalim. Nag-aalangan si Sarah. Tila nahihirapan itong magsalita. Kasi hindi ako ang iniisip mo. Dahil doon ay nagluwan si Jose. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pulubi, Jose. Diretsong sabi ni Sarah at tumingin sa kanyang mga mata. Nagmahal ako. Nagpanggap ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Nagpanggap? Pulubi? Ano ang ibig sabihin nito? Nagpanggap? Ulit ni Jose at tila nawawala sa sarili. Oo, Jose. Sagot ni Sarah at unti-unting lumuha. Ginawa ko lang yun para makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Isang taong hindi tumitingin sa pera o estado sa buhay. Nakatulala lang si Jose. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pagkabigla, galit o kalituan ba? Ang babaeng minahal niya
Ang babaeng inakala niyang kilala niya ay isang malaking kasinungalingan. "Sino ka ba talaga, Sarah?" tanong ni Jose, at sa unang pagkakataon may bahid ng sakit sa kanyang boses. Ito ay ang simula ng pagbubunyag ng isang malaking sikreto. Isang sikreto na magpapabago sa buong mundo ni Jose. Naramdaman ni Jose ang bigat ng mga salita ni Sarah. Hindi siya makapaniwala. Ang bawat sandali nilang magkasama, ang bawat kwento na ibinabahagi niya, ang bawat pagmamahal na ibinigay niya ay tila nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay unti-unting kumalat sa kanyang dibdib na parang lason. Hindi ko maintindihan." bulong ni Jose at bumitaw sa kanyang kamay. "Paano mo nagawa yan?" Niyuko ni Sarah ang kanyang ulo. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. "Gusto ko lang makahanap ng tunay na pag-ibig, Jose," paliwanag ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Napakadaling mahalin ng isang tao dahil sa kanyang kayamanan. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng isang taong magmamahal sa akin dahil ako. Pinilit ni Jose na iproseso ang impormasyon. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa lahat ng kanilang mga pag-uusap. Sa lahat ng kanyang pagtataka tungkol kay Sarah. Ang mga makinis na kamay, ang maayos na pananalita, ang pagtanggi nitong pag-usapan ng pamilya. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Ngunit ang kahulugang iyon ay mas masakit kaysa sa alinman sa kanyang mga hinala. "So lahat ng yan, lahat ng pagpapanggap mo, para lang makahanap ng pag-ibig?" tanong ni Jose. Ang bawat salita ay may bahid ng pait. "At ako ang naging biktima ng eksperimento mo." Hindi, Jose. Hindi ganoon." protesta ni Sarah at inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. "Hindi ka biktima. Ikaw ang unang taong nagmalasakit sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Ikaw ang unang taong nakita ako bilang isang tao. Hindi ba lang isang numero sa bank account?" "Isang numero sa bank account?" ulit ni Jose at nagtaas ng kilay. Anong ibig mong sabihin?" "Ako si Sarah Montgomery," sabi ni Sarah at tuminga ng malalim. "Ang anak ng bilyonaryong si William Montgomery." Para mang tumigil ang mundo ni Jose. William Montgomery. Ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya. Ang Montgomery Group ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa Amerika na may hawak sa iba't ibang industriya, mula sa real estate hanggang sa teknolohiya. Ang kanyang ama ay isa sa pinakamayayamang tao sa buong mundo. At ang babaeng ito, ang babaeng nakita niyang nakaupo sa bangketa, ang babaeng dinadala niya ng tira-tirang pagkain, ay ang tagapagmana ng lahat ng iyon. Naramdaman ni Jose ang bigat ng pagkabigla. Halo-halo sa galit at pagtataksil. Nagawa siyang lokoy ng isang bilyonarya. Pinaniwala siya nito sa isang kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pagmamahal at malasakit ay tila naging isang biro. Isang laruan sa kamay ng isang mayamang babae na naghahanap ng thrill. Hindi ito totoo," bulong ni Jose at tumayo. Lumayo kay Sarah. "Niloloko mo lang ako." Hindi, Jose. Totoo ito," giit ni Sarah at tumayo rin. Sinubukan siyang habulin. "Kung niloloko lang kita, bakit ako magsasayang ng panahon na magpaliwanag sa iyo? Bakit kayo pagtatapat ang lahat?" "Dahil gusto mong paglaruan pa ako." Ang kanyang boses ay tumataas. "Gusto mong makita kung gaano ako kagago para paniwalaan ang lahat ng pinagsasabi mo." Hindi, Jose. Mahal kita," sigaw ni Sarah at biglang lumapit kay Jose. Hinawakan ng kanyang kamay.
Mahal kita, Jose. At yun ang pinakatotoong bagay sa buong buhay ko. Biglang natigilan si Jose. Ang mga salitang iyon, mahal kita, ay parang musika sa kanyang tenga, ngunit puno ng pagdududa. Paano niya paniniwalaan ng isang taong nagsinungaling sa kanya sa napakatagal na panahon? Mahal mo ako? Tanong ni Jose at tinitigan si Sarah sa kanyang mga mata. O mahal mo ang idea ng pagiging pulubi mo na minahal ko? Mahal kita, Jose. Ulit ni Sarah at pinisil ang kanyang kamay. Nagsimula ako sa pagpapanggap, oo. Ngunit ang mga nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. Ang bawat sandali natin, ang bawat pag-uusap, ang bawat ngiti. Totoo yun. Ikaw ang unang lalaking nagpakita sa akin ng tunay na kabaitan, ng tunay na malasakit, ng walang anumang intensyon. Ikaw ang nagturo sa akin na mayroon palang tunay na pagmamahal sa mundong ito. Nakita ni Jose ang sensiridad sa mga mata ni Sarah, ang sakit at panghihinayang. Naramdaman niya ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa kanya. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay mas malakas. Kailangan ko ng oras, Sarah. Sabi ni Jose at dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Hindi ko ito maintindihan. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala ulit. Bibigyan kita ng oras na kailangan mo, Jose. Sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Ngunit sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa iyo na totoo ang nararamdaman ko. Umalis si Jose sa parke. Iniwan si Sarah na nag-iisa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay sugatan. Ang kanyang mundo ay binaligtad. Ang pulubi na minahal niya ay isang bilyonarya. Ang kanyang pangarap na simpleng buhay ay biglang naging komplikado. Sa sumunod na mga araw, hindi na bumalik si Jose sa kanyang pwesto sa Times Square. Naganap siya ng ibang trabaho sa isang construction site, malayo sa lugar kung saan niya nakilala si Sarah. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat, ngunit imposibleng gawin iyon. Ang mukha ni Sarah, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga salita ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Isang araw, habang nagpapahinga siya mula sa kanyang trabaho, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na huminto sa tapat ng construction site. Isang itim na limousine. Bumaba ang isang babae mula sa sasakyan. Si Sarah. Ngunit ngayon, hindi na ito gusgusin. Nakasuot ito ng eleganteng damit. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod. At may suot itong mamahaling kwintas. Mukha itong isang reyna, isang diyosa. Jose? Sabi ni Sarah at lumapit sa kanya. Tila hindi alintana ang alikabok at ingay ng construction site. Pinaimbestigan kita. Alam kong dito ka nagtatrabaho. Nagulat si Jose. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Sarah. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Jose. Ang kanyang boses ay malamig. Gusto kong magpaliwanag, Jose. Sagot ni Sarah. Gusto kong malaman mang buong kwento. Ikinuwento ni Sarah ang kanyang buhay. Ang kanyang ama, si William Montgomery, ay isang workaholic na halos hindi niya nakikita. Ang kanyang ina ay namatay ng bata pa siya. Lumaki siya sa isang mundo ng kayamanan, ngunit walang tunay na pagmamahal. Ang lahat ng mga lalaking nakilala niya ay interesado lang sa kanyang pera, sa kanyang apelyido, at napagod siya sa ganitong uri ng buhay. Naisip niya na kailangan niyang lumayo, magpanggap na ordinaryong tao para makahanap ng tunay na pag-ibig, kaya't nagpasya siyang magpanggap bilang isang pulubi. Nakinig si Jose sa bawat salita ni Sarah, habang ang ingay ng construction site ay nagsisilbing background sa kanilang pag-uusap.
Sa bawat detalye ng kwento ni Sarah, unti-unting nakita ni Jose ang pader na itinayo niya sa kanyang puso na gumuho. Naintindihan niya ang takot ni Sarah na mahalin lang siya dahil sa kanyang kayamanan. Isang takot na tila sumasalamin sa sarili niyang pagnanais na makahanap ng pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang estado bilang isang TNT. Naintindihan ko na kaya ginawa mo yan, sabi ni Jose. Ang tono niya ay mas malambot kaysa kanina. Pero Sarah, bakit ako? Bakit mo ako pinili? Ngumiti si Sarah. At sa mga sandaling iyon, nakita ni Jose ang kaparehong ngiti na unang bumiyag sa kanya sa ilalim ng ulan. Dahil ikaw, Jose, ang nagbigay sa akin ng payong nang walang hinihinging kapalit. Ikaw ang nagtanong kung okay lang ako nang hindi tinitingnan ng aking gusgusin na panlabas. Ikaw ang nagbahagi ng iyong huling piraso ng pagkain nang hindi ka nag-aalangan. Nakita mo ako, ang tunay na ako, sa likod ng pagpapanggap ko. Pero, nung una kitang nakita, akala ko ikaw ang pinakamiserable na tao sa buong mundo. Giit ni Jose at napangiti rin. Naisip ko, kawawa naman tong babaeng to. Siguro kasing lungkot niya ako. Napatawa si Sarah. Isang tunog na nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Jose. Well, miserable naman talaga ako noon. Hindi dahil sa wala akong pera, kundi dahil sa pakiramdam na mag-isa. Sa kabila ng lahat ng kayamanan na nakapaligid sa akin. Natahimik sila sandali. Pinapakinggan ang tunog ng mga makina at ang huni ng hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jose ang isang koneksyon na hindi niya naramdaman kailanman. Higit pa sa pagmamahal, ito ay pag-unawa, paggalang, at isang uri ng pagkakaibigan na nabuo sa pinakamababang punto ng kanilang buhay. So, ano na ngayon? Tanong ni Jose. Humarap kay Sarah. Ngayon na alam ko ang totoo. Anong mangyayari sa atin? Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Jose. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa. Gusto kong magsimula tayo ulit, Jose. Hindi bilang si Pulubing Sarah at TNT Jose, kundi bilang si Sarah at Jose. Gusto kong kilalanin mo ako, ang tunay na ako, at bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Naramdaman ni Jose ang init ng kanyang palad. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, mayroon pa ring pag-asa sa kanyang puso. Ito ang pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa estado ng buhay, kundi sa kalooban ng isang tao. Hindi magiging madali, Sarah, sabi ni Jose. Maraming tanong na kailangan kong sagutin. Maraming takot na kailangan kong harapin. Alam ko, Jose, sagot ni Sarah. Pero handa akong harapin yun kasama ka. Handa akong hintayin ka. Hanggang sa handa ka na. Sa mga sumunod na linggo at buwan, sinubukan ni Jose na ayusin ang kanyang damdamin. Madalas pa rin silang magkita ni Sarah. Hindi na sa parke, kundi sa mga restaurant, sa mga art gallery, o sa mga simpleng coffee shop. Dahan-dahan, unti-unting nakita ni Jose ang iba't ibang panig ni Sarah. Nakita niya ang pagiging matalino, ang kanyang hilig sa sining, ang kanyang pagiging mapagbigay, at ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya, sa kabila ng kanilang mga komplikasyon. Nakita niya na sa likod ng kayamanan. Si Sarah ay isang ordinaryong babae na naghahanap lang din ng kaligayahan. Nalaman din ni Jose ang tungkol sa mga charity works ni Sarah, ang mga organisasyon na tinutulungan niya ng tahimik. Sa kabila ng kanyang kayamanan, mayroon pa ring kababaang loob at puso para sa mga nangangailangan. Ito ang nagpatibay sa kanyang paniniwala na hindi lahat ng mayaman ay masama at hindi lahat ng mahirap ay mabuti. Ang pagkatao ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang bank account.
Habang mas nakikilala ni Jose si Sarah, mas naramdaman niya na ang kanyang pagmamahal ay totoo. Hindi ito batay sa awa. Hindi ito batay sa pagkabilib sa kayamanan nito, kundi batay sa kung sino si Sarah bilang tao. Ang kanyang tapang, ang kanyang sinseridad, at ang kanyang pagnanais na maging totoo sa kanyang sarili at sa kanya. Sarah, sabi ni Jose isang gabi habang naglalakad sila sa Central Park. Ang mga bituin ay kumikinang sa itaas. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Ngumiti si Sarah at sa kanyang mga mata, nakita ni Jose ang tunay na kaligayahan. Mahal din kita, Jose. At sa wakas, nahanap ko ng aking tunay na pamilya. Hindi lamang pag-ibig ang natuklasan ni Jose. Natuklasan niya rin ang kanyang sariling pagpapahalaga, ang kanyang kakayahan na magmahal ng walang kondisyon, at ang kanyang lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang TNT hanggang sa paghanap ng pag-ibig sa isang bilyonarya ay isang patunay na ang kapalaran ay mayroong sariling plano. At minsan, ang mga pinakamagandang bagay ay nangyayari sa mga pinaka-hindi inaasahang paraan. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Marami pa silang pagsubok na kakaharapin. Ang kanilang mga mundo ay napakalayo sa isa't isa. At ang pagtatakda ng isang relasyon sa gitna ng dalawang magkaibang kultura at estado sa buhay ay hindi magiging madali. Subalit, sa mga sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang kamay sa ilalim ng mga bituin, alam nilang handa sila sa anumang pagsubok na paparating. Ang balita ng relasyon ni Jose at Sarah ay mabilis na kumalat. Sa mundo ni Sarah, isang malaking iskandalo ito. Ang tagapagmana ng Montgomery Group ay nakikipag-ugnayan sa isang illegal immigrant na Pilipino. Nag-viral sa social media ang kanilang kwento na may iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Mayroong mga sumusuporta, ngunit mas marami ang pumupuna at nanguhusga. Ang pamilya ni Sarah, partikular ang kanyang ama, si William Montgomery, ay mariing tumutol. Kinaharap ni Jose ang galit at pagtutol ni William na ayaw na sirain ang reputasyon ng kanilang pamilya. Anong nakita mo sa kanya, Sarah? Galit na tanong ni William sa kanyang anak. Isang lalaking walang papel, walang trabaho, walang kinabukasan. Siraan niyo lang ang pangalan ng pamilya natin. Hindi mo siya kilala, Dad. Depensa ni Sarah. Si Jose ay mas tapat, mas matapat, at mas mapagmahal kaysa sa sino mang nakilala ko sa buong buhay ko. Samantala, nagkaroon din ng kanya-kanyang opinyon ng komunidad ng mga Pilipino. May mga proud sa kanya, ngunit mayroon din namang nagdududa sa intensyon ni Jose. May mga nagsasabi na ginagamit lang niya si Sarah para sa pera, na siya ay isang gold digger. Naramdaman ni Jose ang bigat ng lahat ng panghusga. Ang kanyang pangarap na simpleng buhay ay naging isang sirkus, at siya ang sentro ng atensyon. Ang kanyang pagiging TNT ay naging isang malaking isyu na naglagay sa kanya sa peligro na ma-deport. Baka tama sila, Sarah, sabi ni Jose isang gabi habang nakaupo sila sa isang tahimik na sulok ng apartment ni Sarah. Baka hindi tayo pwede. Masyado tayong magkaiba. Huwag mong sabihin yan, Jose, sagot ni Sarah at tinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo magkaiba. Pareho tayong naghahanap ng pagmamahal. Pareho tayong naghahanap ng kaligayahan. At nakita natin yun sa isa't isa. Hindi ko ahayaan na sirain ng sino man yun. Nagdesisyon si Sarah na ipagtanggol ang kanilang pagmamahalan. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan upang protektahan si Jose. Kumuha siya ng mga abogado upang tulungan si Jose sa kanyang immigration status at ipaliwanag sa kanyang ama ang kanyang desisyon. Dad,
Sabi ni Sarah sa kanyang ama. Kung mahal mo ako, susuportahan mo ang desisyon ko. Si Jose ang napili ko. At kung hindi mo siya matatanggap, hindi mo rin ako matatanggap. Nagulat si William sa determinasyon ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak na lumalaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang kaligayahan. Nakita niya ang isang Sarah na hindi niya nakita kailanman. Isang babaeng matatag, matapang at puno ng pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, patuloy din na lumalalim ang relasyon ni Jose at Sarah. Mas nagkakakilala sila, mas naiintindihan ang isa't isa, at mas nagiging matatag ang kanilang pagmamahalan. Ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap ay nagpapatunay lamang na ang kanilang pag-ibig ay tunay at matibay. Isang araw, habang nasa opisina si Jose, tumawag si Sarah. Jose, sabi ni Sarah. Ang boses nito ay puno ng excitement. May magandang balita ako. Approve ng visa mo. Magiging legal ka na dito sa Amerika. Dahil doon ay hindi makapaniwala si Jose. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagiging TNT, magiging legal na siya. Magkakaroon na siya ng pagkakataon na makahanap ng isang disenteng trabaho, makapagpadala sa kanyang pamilya ng walang takot at makapagsimula ng isang bagong buhay. Salamat, Sarah, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa lahat. Ano ka ba? Wala yun, Jose, sagot ni Sarah. Nandito lang ako para sa iyo palagi. Ang pagiging legal ni Jose ay isang malaking hakbang. Ngunit marami pa silang kailangang harapin. Ang pagtanggap ng pamilya ni Sarah, ang pagtanggap ng publiko, at ang pagtatayo ng kanilang sariling pamilya. Ngunit sa bawat takbang, alam nilang hindi sila nag-iisa. Magkasama nilang haharapin ang lahat ng pagsubok. Lumipas ang ilang taon, nagpakasal si Jose at Sarah sa isang simpleng seremonya sa isang beach sa Pilipinas. Malayo sa media at sa lahat ng ingay ng mundo. Nandoon ang pamilya ni Jose, pati na rin ang kanyang matandang ina, na umiiyak sa tuwa habang nakikita ang kanyang anak na ikinakasal sa babaeng minamahal nito. Naroon din si William Montgomery, na sa uli ay tinanggap ang pagmamahalan ni Jose at Sarah. Nakita niya ang tunay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak at naintindihan niya na hindi lahat ng yaman ay nabibili ng pera. Pagkatapos ng kasal, nagdesisyon si Jose at Sarah na manirahan sa New York. Nagtrabaho si Jose sa isa sa mga kumpanya ni William Montgomery, gamit ang kanyang talino at sipag upang umangat sa kanyang karera. Si Sarah naman ay pinagpatuloy ang kanyang charity works at kasama niya si Jose sa lahat ng kanyang proyekto. Naging inspirasyon ng kanilang kwento, ang isang Pilipinong TNT at isang bilyonaryang Amerikana na nagtagumpay sa pag-ibig sa kabila ng lahat ng hamon. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling lahi, kulay o estado sa buhay. Ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Tinuruan nila ang kanilang mga anak ng kahalagahan ng pagmamahal, paggalang at pagtulong sa kapwa. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan ng pagmamahalan, pag-unawa at kaligayahan. Sa bawat anibersaryo ng kanilang kasal, binabalikan nila ang kanilang kwento. Ang pagpanggap ni Sarah bilang pulubi, ang malasakit ni Jose sa kanya, ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap at ang pagtatagumpay ng kanilang pag-ibig. Naalala mo pa, Jose? Sabi ni Sarah isang gabi habang magkatabi sila sa kanilang kama. Nung una kitang nakita, basa pa ako sa ulan. At ikaw, inabatan mo ako ng payong. Sabi ko sa sarili ko,
Ito na siguro ang taong hinahanap ko. Ngumiti si Jose at niyakap si Sarah. At ako naman, akala ko ikaw ang pinakamiserableng pulubi sa buong mundo. Pero nahanap ko ang pinakamayamang puso. Ang kwento ni Jose at Sarah ay patunay na ang buhay ay puno ng sorpresa. Ang mga pangarap ay natutupad sa mga paraang hindi natin inaasahan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa kayamanan o sa estado sa buhay, kundi sa kalooban ng isang tao, sa kanyang kabaitan, sa kanyang tapang, at sa kanyang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Naging masaya at payapa ang buhay ni Jose at Sarah. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang beacon of hope para sa marami. Isang patunay na ang tunay na pagmamahalan ay kayang lagpasan ng anumang balakid. Ang kanilang kwento ay patuloy na ibabahagi mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng payong sa ilalim ng ulan at nagtapos sa isang bilyonaryong Amerikana na minahal ang isang Pilipinong TNT. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.